Simon! Magpakita ka! Magpalit tayo ng damit upang di nila akalain ikaw si Ibarra at nang makalaya ka. Ngunit, bakit mong pahamak, Elias? Huwag mo na akong isipin, basta suotin mo na itong damit ko. Nandiyan na sila! Tumakbo ka na! Ros! Senyor! Sos, may ba? At dyan, nagtatapos ang buong kabanata ng Noli Me Tangere. So ngayon naman, dadako na tayo sa pag-aaral ng El Filibus Terismo. Sana naman kayo na matuto kung ano ba ang mga pangyayari sa El Filibus Terismo. Oo. Okay, Gabi? Sir, totoo po bang nabawasan ng mga kabanata ng El Filibus Terismo? So, maganda yung tanong mo, Gabi. Ano po? So, trivia lang, ano po. So, alam natin na ang El Filibus Terismo ay naglalangan ng 39 na kabanata. Pero ang original na bilang nito ay 44 na kabanata. Pero, ayon nga dun sa kalirang pakasaysayan ng El Filibus Terismo, dahil nga dun sa isa, katulad dun sa Noli Me Tangere, ay pinulang sa pera, ganun pa rin yung kanyang naranasan, ano po, nung sinusulat niya ang El Filibus Terismo. So, nung ito yung kanyang ipapalimbag, bagaman may kaibigan siya na nagpahiram sa kanya ng pera, hindi pa rin yun sumapat. Kaya nagsisiyang na lamang siya na gawasan. Ano po yung mga kabanata ng El Filibus Terismo. At ngayon nga, sa panahon na yun, ang pinag-aaralan ng mga mag-aaral sa paaralan ay 39 na kabanata lamang ang El Filibus Terismo. Okay, meron pa ba kayong katanungan? Okay, kung wala na, sige, alamin na natin kung ano ba ang nangyari sa unang kabanata ng El Filibus Terismo. Hindi na lahat ng bayang makakatabi na mag-alaga ng bato at ang mga ito ang makita ng Panginoon na sumali ang pagpapalag ng wawa. Maaari ko bang sulat tungkol sa bagay na yan? So doon nagtatapos yung unang kabanata ng El Filibus Terismo na may pamagat na sa kubyerta. Naunawaan niyo ba yung mga pangyayari doon sa unang kabanata? Opo! So ngayon naman ay panoorin natin kung ano ba yung mga naging kaganapan sa susunod na kabanata ng El Filibus Terismo. Ano na ito sa ang tao ng gawa? Nakatayo siya. Ngayon yung ginawa ko sa musik. Tumingin ko yung buo. Napansin ni Benzo ay tunay at nakatingin sa malayo si Simon. Binilapat ni Benzo Pales kung kani-kanino. Ayan. So doon po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng El Filibus Terismo. So yung kwento, yung tagpo ay umiikot doon sa mga alamat na pinahagi ni na Padre. Sino Padre? Sino Padre ang nagbahagi? Padre? Salvi? Si Padre Florentino. Ano nalala niya yung nangyari nung gabi iyon nung sila ay nasa bangka, tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Elias na makatakas. Ano po? Okay, meron pa ba kayong mga katanungan o paglilinaw? Alex, meron pa bang tanong? Wala po. Wala na. Kung alas kung hindi kayo naantok kung ano-ano ginagawa ko. Okay, kung wala na kayo manood, naunawaan niyo yung mga pangyayari sa mga unang kabanata ng ating tinalakay at manood. So kayo ay maghanda para sa maikling pagsusulit. Balikan ninyo yung mga tauhan ng seryoso na ating tinalakay. Kasama po yung sa pagsusulit na ating gagawin sa araw ng bukas. So kilalanin niyo mabuti yung mga tauhan na ating napag-usapan. Okay po ba? Malinaw? Wala na kayo kung hindi na pagtatanong. Yun lamang muna para sa araw na ito. Maraming salamat at paalam. Paalam, Ginang Aileen, mabuhay. Tara sa library tayo mag-aral.
Okay lang, balita ko. Okay lang yan. Mag-ingat kayo. Ingat kayo. Ingat. Bye-bye. Bye, love. Ay, nako, may Chris Ale. Sabi mga tao. Yung title is yung sa selfish character. Kairos, gusto yung nilalagay ko ng init. Para tayo papawisan. Okay, kaintiniti tayo mga naka-jacket. Napaka-Latina. Oh, Ariga, thanks. Thank you. Hermana Pension, isang mayamang babae na may pagkamatasalin. Siya ang amo at pinaglilingkuran ni Hul. Hermana Bali. Si Hermana Bali ay ang nagbalita kay Huli na nahuli at nabilanggo si Basilio na siya namang ikinawala ng ulirat ng dalaga. Kabesang Andang. Si Kabesang Andang ang ina ni Placido Penitente. Si Placido ay nagkaroon ng alitan kaugnay ng isang Dominikano. Pinakausap ni Kabesang Andang sa prokodor. Tandang Selo. Si Tandang Selo ay ang ama ni Kabesang Tales na ang tanging kagustuhan lamang ay magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isagani, ang makata at makabayang binata na mag-aaral ng Ateneo na nagmamahal ng labis kay Paulita Gomez kasunod ng pag-ibig niya sa bayan. Lumaki sa pangaral at pagkandili ng mabait at mabuting Pilipinong pari ng kanyang ama. Ako naman. Si Kabesang Tales. Si Kabesang Tales ang ama ni Hul. Isang masipag na magsasaka na naging biktima ng kawalang katarungan sa lupang pinagmumulan ng buong pamilya niya ng pawis, dugo at buhay. Makaraan ng pag-ibig ng mga tribe. Ito, madami pa. Pagpatuloy mo kayo. Si Doña Victorina. Isang ginang na nasa hustong gulang. Ngunit ang paggalang ay hindi natatamo bunga ng paraan ng pananalita at pananamit. Hinahanap niya ang asawa na si Don Tiburcio na umalis sa takot na hindi makapagpigil sa kanya at kung ano ang paang magawa. May angking kagandahan ngunit labis ang pagkatiti sa impluwensyang European. Binago niya ang katauhan niya upang mapabilang sa mataas na antas ng lipunan at tinakwil ang pagkapilipin. Si Padre Camora, naging kura paroko ng San Diego, may lihim na pagtingin kay Huli at nagsamantala sa gipit ng kalagayan ng dalaga. Siya ang larawan ng paring lumalabis sa kanyang katungkulan at hindi isinasangatuparan ang pagiging isang tunay na alagad ng Diyos. Ikaw naman ang magpatuloy. Si Padre Sal, dating kura ng San Diego at obispo ng Santa Clara. Ang paring pinatutukulan ng ulong pugot sa kabanatang pista sa Quiapo. Ang ginamit ni Simon upang ibabatid ang lahat ng puot niya sa paring gumipit sa kanya. Padre Sibila. Ang kanyang tunay na pangalan ay Sibilia Hernando. Siya ay isang paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ng binatang si Crisostomo Ibarra. Si Padre Sibila ay naging guro din ni Crisostomo Ibarra at naging paborito pa ng kanyang eskwelang si Crisostomo. Ikaw naman ang tuloy.
si Placido Penitente, tahimik, matalino at masipag na mag-aaral ng Batangas na nag-aaral sa Maynila. Ngunit nabigo sa inaasahan. Makipagtalo sa guro at nawala na ng ganang mag-aral, bunga ng pagkapahiyang inabot sa guro. Si Simon daw ang tinawag na Kardinal Moreno at Eminencia Negra. Mayamang mag-alas at tagapagpayo ni Kapitan General. Pinangingilagan ng marami dahil sa kayamanan at kapangyarihang katawan. Ginamit ang kayamanan upang maisagawa ang planong paghihiganti sa kanyang pagbabalik mula sa sinapit ng ama at paghiwalay niya sa kanyang kasintahan. Huli. Si Huli ay ginamit ni Jose Rizal bilang sagisag ng kadilisayan at kamusmusan ng mga mababang estado ng mga babae sa panahon niya. Siya ang tipo ng babae na mas gugustuhing magsakripisyo kaysa isuko ang kanyang uliran. Kapitan Tiago. Nakilala rin sa kabanata si Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang si Kapitan Tiago, na isang mayamang Indio na magaling sa negosyo at nagmamay-ari ng malawak na lupain. Makaraig. Si Makaraig ay ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatatag ng Akademiyang Wikang Kastila, ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan. Juanito Pelaez, isang Pilipinong estudyante na kamag-aral ni Placido Penitente at ang paborito ng mga praile. Siya ang anak ng mestisong Kastila at mayamang mga alakal na si Don Timoteo Pelaez. Basilio. Si Basilio ay anak ni Sisa at nakakatandang kapatid ni Crispin sa Noli Me Tangere. Si Basilio ay kilala sa kanyang kabutihan sa paggagamot at kahanghangang pagpapagaling. Paulita Gomez. Si Paulita Gomez ay kasintahan ng makatang si Isagani at pamangkin naman siya na mapagtaas sa si Doña Victorina. Si Paulita Gomez ay isa sa tauhan sa nobelang El Filibusterismo, na isang magandang dalaga na maraming humahangang kabinataan at kapuwa na kadalagahan sa pag siya ay maganda na ay mayaman pa. Siya na natatapos ang mga tauhan ng kwento? Yun pala yung huli. Kilala mo? Medyo. Sana makasagot tayo sa ating pagsusulit. Yan nga eh. Sana kahit makapasagot lang ako. Sana madali lang. Yan. Itong baka na yung pinakapalipalibago sa'yo. Ito na nga ba? Ang Akademya ng Wikang Kastila na aming pilit na inaabot? Aba, kung gayon nga, ay lubos kong ikinagagalak. Hindi patupad ang isa aking mga hangarin. Pagmasta ng mga tao, ay baka nilang kasulatan. Uy, dali po! Uy, mga pabuhat naman kayo. Hindi ba isa itong pahiwatig ng liwanag na ating pinanggalingan? Pakikita tinakbayin ang pinakatulukan para ubos sa ating malaman ng eskwela. Sobrang latino ng Florencia. Sobrang nipis. Diba? Nice. Narig mo na rin. Oo, kakaiba. Kakaibang ligbahin ginagamit nila sa simbahan ito.
Ngunit hanggang pa ito sa kasilang hinangad nila. Pero nagugulat ako. Kailangan ko ng kasagutan kung bakit ganito nangyayari sa ating kapaligiran. Binibini. Gina, maaari ko. Baby, I love that. Toki kayo, kuya. Tsaka, ba't na nakapang-cosplay kayo? Yes, I love the costume. Aga ng Halloween nyo. Pauman yun sa bala. Kung maaari pa kami magtanong sa inyo. Sige, Ginoo, ano ba ang inyong nais na malaman? Ginoo! Nais namin malaman kung Nais? Ano ba yan, kuya? Sobrang lalalim naman ng mga words. Parang 10 minutes. Bakit pinaiba sa akin? Ano naiiba? Sobrang unique. Di ba halata po yan? Tayo ay nasa fine dining restaurant. Lang. Siyempre, nasa simbahan tayo. Ano ba in-expect mo? Yung ani. di ba dapat kami ang nagtatanong yun sa inyo? Tapos simbahan kayo, ganyan lang yung mga kasukat. Kayo? Isa rin yan sa nakakabahala sa amin. Kayo, bakit ganyan ang suot yung Halloween? Yung simbahan daw. Hindi Halloween party, kuya. Napaka-risk niya naman. Fairness, ha? Bago kayo malis, maaari na ba namin itanong kung saan dito ang lusutan papuntang San Diego? Nawawala kami. Hindi. Baka sa butas. San Diego, dito sa Pilipinas. Kuya, alam niyo, gutom lang yan. Kumain mo na kayo doon sa cargo. Tsaka mo na kami. Baka kami pagalitan pa. Kaya na yan. Yung simba. Pero huwag niyo, kuya. Ingat kayo. Lalandiin mo. Salamat po. Bye! Kami. Weird nila. Galing Kastila ang mga pagkain. Ito mga makina, kakaiba. Kamangha-mangha na talaga. Mga alkohol, mga inumi, mojito, tanduay. Ano mga pangalan nito? Ginebra, San Miguel. Naku, nasaan ba ako? Anong mga alak ito? Anak! Ano ito? Kakaiba. Bakit ka? Ay noon, may asang-asa na ang ating pinagmulan na nandito pa. Yung makintab na di ko alam na portal. Sana nandito pa yun. Sana nga. Sana tayo mabalik na. Kailangan kong makita muli ang aking kasintahan sa Diyos. Sino? Pagmasad mo. Bumalik na ang portal. Bakit? Hindi tayo bumalik sa ating pinagmulan. Sa ating pagbalik ay isasama ko ang aking kasintahan. Upang may pakita sa kanya kung anong klaseng pagmumuhay yung meron dito. Sa aking palagay, may rason kung bakit nagpakita sa atin. Muli ang itong portal na ito. Uy, Placido, kamusta ngayon pagkaniwaliw? Maayos naman. Ikaw? Masaya naman. Inimbitahan ako ni Padre Camora sa atin ng bayan. Kami ng mga gandang dalaga eh. Tsaka masasarap na pulutan. Nakita pa nga si Basilio tsaka yung kanyang katipan. Di talaga marunong maghanap ng katipan tong si Basilio. Huli! Huli! Hindi ko siya mahanap. Sorry. Pinakad siya ako naman. Mabuti kong tutungo na lang ako ng Santiago kung makita ko ng kanyang kalagayan.
Kapitan Tiago, kamusta ho kayo? Buti naman. Kumusta ka na, Basilio? Mabuti naman ho. Umaayos na po ba ang kalagayan mo? Unti-unti naman at ako ay bumubuti. Anong nangyari sa iyo at napalaan ka rito? Hinahanap ko lamang ho si Huli, ngunit hindi ko siya makita-kita. Sa akin ng palagay, may lakad siya kung ano man. Pero umayos na rin ho yun. Nakapunta ako sa inyo at nabisita kayo. Una na po pala ako. Ingat ka, Iyo. Sige po, magaling po kayo. Napakaganda naman dito. Ano kaya mga pagkain ba? Mga ginoo, ito po ang listahan ng mga pagkain. Tingin nga. Oh, napakasarap naman ito. Ano nga ulit tawag dito? Pansit lang. Ano pa pansit sino upang maiba naman ang luto ng isang po? Putris, napakahirap tandaan itong pangalan nito eh. Itong lumpiang chino naman, may hawi kay Padre Irene. Haha, para silang mga totang fraile. Hawig nga, ngunit tanggalin mo muna ang kanyang ilong. Parang napapalo na. Oo nga eh, parang hindi na ka matutuwa ng bukid eh. Bakit kaya ganyan sinunod na ulo niya? Parang stalo. May bagong araw na naman. Mabuti pa, mag-ayos ako tumungo sa klinika upang makatulong sa may mga sakit. Tapos noon, kuhanin ang aking lisensatura. Tapos ay pumunta kay Makaraig para makuha ko ng hiniram niyang pera. Kasi hindi niya pa makuha ang kanyang grado kung walang pera. Grabe ang mga praile ngayon. Mabuti ito kaya alis na. Mga padre, ano kaya ang nagpaski nito? Mga iho, kayo ba ang may kagagawa nito? Hindi po. Napadal lang po kami dito. Teka. Kayo ba ang mga estudyanteng gusto magpatatag ng wikang Kastila? Opo, Ginoo. Ngunit, hindi naman kami nagpaskil nito. Huwag na kayo magpaliwanag pa, sumama kayo sa amin. Bakit na mga inyong yan? Dami ginawa lang kami kasalanan. Anong nangyayari? Bakit sila dinadakip? Nako, siguro yung biro lamang yan. Kailangan ko pang punta kayo na Makaraig. Nasa piling ka ba kagabi? Sasabihin ko sa inyo. Ngunit, si Kapitan Tiago ay masama ang pakiramdam at Ngunit hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? nagbigay lamang ako ng mabuloy. Kung gayon, pinapayuhan na kitang umuwi at punitin lahat ng mga papel na maaaring makapagpahamak sa iyo. Wala ho akong papel para punitin, kundi ang mga tala sa klinika. Kinalaman ba si Simon dito? Walang pakialam si Simon sa mga pangyayari. May mga tulisan ba? Wala, puro mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo kami ng mga paskil na puro masasama ang sinasabi. Hindi nyo ba ito alam? Hindi. Pati ba ikaw, Basilio? Ito lamang ako, pangkausapin ka. Maangal na asal. Noong mga panahon ay payapa, ikaw ay lumayo sa amin. Ano ang inyong mga pangalan? Basilio ang aking ngalan. Mabuti na lang at kayo naparito. Kayo ay aming idinadakip. Visit! Gusto ko na bumalik sa aking tahanan. Hindi na ako mapagintay makita ng aking mga binibini. Wala naman kaming kasalanan. Ngunit, bakit kinulong kami? Pare na kayo lumaya. Buti naman! Purihin ng Diyos! Labanin. Huli, makikita na kita. Teka. Hindi ka maaaring lugas, Basilio. Ha? Hanggang kailan pa ba ako dito? Kailan ba kami makakalaya? Nais ko nang makasama ang minamahal kong si Huli. Padre Sibilia,
Padre Rene, ano mga nais niyo pusta? Mga ba ang mga bagay na maaari namin itaya? Bakit yung kabaitan, panalangin at paglilingkod? Bakit? Hindi rin na lamang mga brilyante kaysa sa iyong mga sinasabi. Mas mabuting ba na ito ng pangako sa ating salapi? Limutin na ninyo ang paghirap sa loob ng 5 araw. Ang kabaitan, pagiging masunurin, at kalinis ng ugali ay hapag mas mahalaga pa kaysa ginto. Para sa general, isang bali ng bilanggo, listero, o utos ng pagpatay sa sinumang Pilipino. Ano naman ang iyong mapapalari? Nais ko rin ang lahat ng mas mapaghi. Aking nabatid na ang iyong tubuhan ay umuunlad na. Ngunit hindi ako sangayon na ni Piso ay hindi ka man lang nagbabayad ng buhay. Sumasang-ayon ako sa kanyang sinabi. Nararapat na iko'y magbayad ng 20 hanggang 30 piso na buwis. Ngunit bakit kinakailangan ko magbayad ng buwis? Iyaan mo na anak, isipin mo na lang na yung pera na iyon ay natalo mo sa sugal o kaya't nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Manalo ka man sa kaso anak, iyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa iyo. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alabok. At ipinanganak tayong walang saplot. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung ako man ay mananalo sa usapin, ay may babalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matalo, hindi ko na kailangan ng anak. Kuya Santales, sumama ka sa amin. Makakaya ka lamang kung ikaw ay tutubusin na 5 piso. Ang isang po niyan! Mayroon lamang akong 200 piso. Panginoon, nagdadasal po ako para sa isang milagro na maging sapat ang aking pera upang matubos ko ng aking ama. Panginoon, sana'y iyong dinggin ang aking dasal. Wala naman na ibigay ang Birhen. Kung ikay aalis, ako ibabalik sa gubat. Ngunit, kailangan ko may balik ang aking ama upang matubos ko na po aking pagkaulila. Oo na po.
Panginoon ng ganitong parusa sapagkat alam niyang tayo ay nagkasala. O kaya may kamag-anak tayong makasalanan, ngunit di natin tinuruan. Akalain mo ba naman na ang isang dalaga hindi man lang marunong magdasal? Ni hindi man lang marunong huminto sa suma sa iyo na siyang gawain ng isang Katolikong may takot sa Diyos. Di na rin ako magtataka kung bakit gano'n na lamang ang naranasan ng matanda. Alam mo, isang paalaala na rin ito na huwag na huwag tayong mawawala ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit bakit kumukulot ang iyong kilay? Hindi ka man lang bang sumasang-ayon sa akin ng sinasabi? Ako'y lubos na sumasang-ayon sa iyo. Ngunit, anong aking nakikita? Isang portal. Ngunit patungo saan? Bakit hindi natin alamin? Tara! Sigurado ka? Sa inyo, wala silang laban. Ang mahirap ay mananatiling mahirap at ang batas ay para lamang sa inyong mga pangyarihan. Ang hustisya ay nasa panig ng Diyos at ng mga kahihiyawan. Well, teka nga, anong nangyari kay Cabezentales? Aba, ano pa nga ba? Naging tulisan na kapag ang mahirap, nadidiin, nagiging hayop. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng simbahan at ng batas. Kakaiba? Ano ang kakaiba? Hindi kaya hindi sa lagusan. Ngunit lagusan, patungo saan? Marapat na huwag natin ito masyadong lapitan. Baka ito ay ikapahamak lamang natin. Lalo na't kakapanalo lamang natin at ito ay baka isang patalin ng mga Indyo. Ngunit, baka ito ang biglaan natin sa ganang pag-asensi natin. Tama. Ito ay nagliliwanag na maaaring paghiwagi tungo sa magandang kinabukasan at maasensong realidad. Anong lugar ito? Ba't parang napakalamig naman ang lugar na ito? Mukhang isang simbahan. Mukhang lalo tayong nilalapit sa Diyos. Sapagkat tayo ay naniniwala sa Kanya. May punto ka dyan. Dahil di isang balita wala akong nalaman na may pinapagawang bagong simbahan. Ang lamig. Halina't maglibot tayo. Tara maglibot. Magpakalumig at sobrang hangin. Ano bang lugar to? Kaya hindi na tayo pumasok sa lagusang ating nakita. Anong simbahan ito? Bago ba to? Ngayon ko lang ito nakita. Tama ka riyan. Ito ba'y bagong patayo lamang? At amoy baboy din dito sa lugar na ito. Kaya nga, napakabaho. Lugar ba ito ng mga baboy? Binibini. Maaari bang tanungin kung anong taon ito yung pinatayo? Hindi ko po alam, pero ang alam ko matagal na yung iba. Pilipini, maaari ba kami magtanong kung anong taon na ba ngayon? 2025. Ano? Libon na lang, 25 taon na ngayon? Ba't tayo nandito? Kailangan na nating bumalik sa lagusang ating pinanggalingan. Kaya nga. Sabi ko na nga ba na ito ay isang patalim lamang ng mga Indyo. Mga Indyo kayo. Mga Indyo. Weird nyo, kuya! Oh, magandang araw, Ginoo. Bakit ba hindi? Halika, maputuloy ka. Ginoo, maaari ko bang mahawakan at mapagmasdan ang mga alahas? Ako rin, Ginoo. Bakit ba hindi? Halika't pamapukoy niyo ang madalang alahas. Meron ang kwintas ni Cleopatra, ang mga sadyang galing sa piramide, at ang mga singsing na galing sa mga senador. Tayo pa. May nais pa kayo pagbili. Paumanhin, Ginoo, ngunit lahat ng alahas ng aking anak ay nabenta na at ang natitira na lang ay itong walang halaga. Napahangin naman ang utos nyo. Tila ang kung sino mang suit nito ay kasing ganda ng alahas na ito. Maaari ko ba tumapili sa halagang 500 piso? Naku, paumanhin, Ginoo, ngunit ang alahas na ito ay sa aking anak at hindi ito sa akin. Binigay kasi ito sa kanya sa kanyang kasintahan. Maaari ko sanang may paalam sa aking anak bago ko ito ibigay sa iyo.
lugar ito? Hindi ko rin alam. Asan tayo? Hindi ko rin alam. Panay ko ang Jesus, ang pagmahal ng Diyos. Lumalapit kami sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong pagpaglas at pagkakila. Nawala ang pagkakasalan ninyo kami sa kung anong darating at ililiyo kami sa kasalanan, karamdaman, kapahayahan at mga kasunyahan. Iniaalay namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo, sino ba yan? Ano mga baliw na mga ano? Tingnan mo yung outfit nila. Ano mo sa'yo? Anong trip nila? Hindi sila nakakalatina, ha? Uy, lubos mo. Natatakot sila. Natatakot sila sa akin. Di ba sila pa nga nakakatakot mga gurang? Para sa mga baliw. Oo, siya para sa mga baliw. Uy, boy! Ano yung cellphone ng babae, girl? Grabe! Grabe, ano yun? Bastos ba to? Saan ba sila galing? At saka pa rin ganyan yung suot nila? Ano ba? Eh sila nakakalatina, ha? Salamin? Salamin? Salamin! Sino kayo? Uy! Saan tao kayo? Eh, isang nakakatakot na mga wangis. Tigilan mo kami! Ayaw na yan! Baliw! Mga baliw! Alis dito! Alis! Ay, baliw! Alam mo ba kung nasa mga simbahan? Ayan na oh. Diyos ko, hindi nyo pa ba nakikita? Init-init na nga, ganyan pa. Salamat. Elsa, hindi ba mga private? Sa tingin ko ngayon sila na iyon. Huli ka magdilig na. Kailangan ka nagdulog sa akin. Ay siya, mauna ka na. Ako kayo magdilig sa dito. Ingat ka ha. Kaya mag-ingat. Na si Basilio ay kinulong at papatawan ng mabigat na parusa at mas malalay ipapapatay. Ano itong aking nagawin? Si Basilio ay napatawan ng mabigat na parusa at mas malalay ipapapatay? Maigi na umuwi ako at ipaalam ito kay Huli. Huli, napalitaan mo na ba? Kung iyong kasintahan ay nabigyan ng mabigat na parusa, mas malalay ipapapatay siya. Huli, ano nangyayari sa'yo? Huli, okay ka lang ba? Huli! Siya ang tiyak na makakatulong kay Basilio. Kung matulungan niya ang tandang selo, paano pa kaya ang aking kasintahan? Ngunit, walang po ang makikita mula sa mga kababaihan. Tama ba na ituloy ko ito? Okay lang po talaga si Diego kanina. Ngunit, nakikita ko ang kamag-anak ni Basilio na nag-aaguloy. Ngunit, 3 piso ay parang maliit. Naku, paano na kaya ito? Ay, Mana. Ako kayo may naisip na lapitan. Maaari niyo ba ako samahan? Siya, sige. Tara.
di lumapit ako Padre Camora? Mukhang dinadala talaga ako ng tadhana kay Padre Camora. Ngunit, saan ko kaya maaari makita ang Padre? Alam ko na saan mo siya makikita. Saan? Halika, sumama ka sa akin. Saan tayo tutuko? Hindi natin makikita si Padre Camora sa San Diego sapagkat siya ikulog ng lagusan. Isang lagusan? Oo. Kung saan ang mga kabago ay nandoon. Talaga ba ba? Totoo nga! Isang lagusan! Ngunit, patungo saan? Patungo sa makabagong panahon. Nandito ho ba ang Padre? Oo, sigurado ako. Nandiyan ang Padre. Kaya ano pa hinihintay mo? Tara na! Tara! Oh, Hermana Maria at Guli, anong ginagawa niyo dito? Hotel sa kanya. Kumalta ko kayo. At ano ito nakikita? Huwag kang matakot dahil itong lagusan ay pupunta sa makabagong panahon. Nandito po kami para hanapin si Padre Camora upang makalaya na po ang aking kasintahan. Kung gayon, ay tutulungan ko kayong hanapin ang Padre at sasama ako pagpasok sa lagusan na iyan. Talaga mo ba? Sino po sila? Alam niyo po ba kung nasaan si Padre Camora? Padre Camora? Opo. Kilala mo yun? Hindi eh. Sino ba ang tinutukoy niyo? Padre Camora po, nasa simbahan. Simbahan? Papunta din kami simbahan yan. Maaari kayong sumama sa amin. Oo, baka nandun yung mga. Nakasuot na nila yung nakabag. Sigurado ko eh. Simbahan ba ito patuma? Napakadami na bagay dito. Pag-usan po ba kayo dito? Ay, opo. Taga-san po ba kayo? Taga San Diego. San Diego? Alam mo yun? Hindi eh. Nasaan po ba tayo? Nasa Mendez, Cavite. Cavite? Hindi niyo alam? Hindi. Ulit sila ang dito na lang namin kayo masasama. Napakasita. Sige po. Salamat po sa pagkakas. Salamat po. Sana makita niyo yung hinahanap. Bye! Bye-bye! Ingat kayo! Simbahan! Bukas na ang simbahan! Ano natin gagawin? Baka doon! May daan siguro sa gilid. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay? Butang hanap natin kaagad ang padre. So sige, samahan mo si Huli habang hanapin si Pench. Tuloy ka rin. Hanapin natin ang padre habang may oras pa.
Panginoong Hesus, Hari ng Awa, amin pong itinataas sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Palakasin mo po ang kanilang pananalig sa iyo at tulungan mo po silang makaahon sa sitwasyong nagpapahina sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Amen. Nasaan ako? Hindi nakakaiba ang mundo dito. Nasaan ang aking mga kasama? Bali! Bali! Andito ako sa likod mo. Ay, napakatay na hanap. Anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka na naman? Bumalik kami upang hanapin si Padre Camora. Dahil si Basilio nakulong. Ha? Si Basilio? Nakulong? Alam ko, diba? Kaya, maaari mo kami samahan para hanapin siya. Halina! Hanapin ang Padre! Kabesang andang, maghiwalay tayo ng landas upang mabilis natin makahalap ng Padre. Mas maganda yan. O, siya, una na ako dito. Dito na ako. Nasaan kaya ang Padre? Kailangan ko siya upang mapalaya ko na si Basilio. Kabesang andang, ano kong balita? Nagtanong-tanong na ako sa mga tao, ngunit hindi nila makilala ang Padre. At ang aking kasuotan ay kanilang pinagtutuusan ng pansin. Ang para bang sila'y naninibago. Yun nilang unang reaksyon nila nang makita nilang aking kasuotan. At tiisa rin lang ang sagot nila. Ako tinatanong ko kung nasaan ang Padre. Hindi nila kilala kung sino si Padre Camora. Ang dami na natin napuntahan. Ngunit ni isang bakas ng Padre ay wala tayong makita. Aabot pa ba ang paghahanap natin sa pagkalaya ni Basilio? Hinakailangan na maghanap namin ng Padre. Pero kung hindi ko mainiligtas ang aking kasintahan. Huwag kang mag-alala, Huli. Mahanap natin ang Padre. Magtiwala ka lang. Bakit hindi tayo maghanap muli? Ngunit ikaw ay aking sasamahan. Lalo na't mahirap ang iyong sitwasyon ngayon. Salamat, Kabesang andang. Tara, maghanap tayo muli. Nasaan na kaya sina Hermana Pencha? Nahanap na kaya nila ang Padre? Kaya nga mahanap pa kaya natin ang Padre? Hindi ko nga sigurado Sana nga'y nahanap na nila. Oh, ayan na pala kayo. Hermana Pencha, nahanap niyo na ba ang Padre? Hindi pa namin nakahanap. Kayo ba? Hindi pa rin Ay nako, bahala na kayo. Sa tingin ko ay kayang-kaya niyo nang hanapin si Padre Camora. Asya, sige, kami nalaman. Halika, hulihan natin si Padre. Mag-iingat kayo. Mag-uma. So, na kayo lang. Samahan mo ako. Ingat kayo. Ano ba si Padre Camora? O, saan na rin siya? Sige. Padre Camora, maaari mo ba kami humingi ng tulong? Mga iya, ano ba ang maitutulong ko sa inyo? Naisin po ba kami tulungan sa pagpalaya po kay Basilio? Sumama ka sa akin sa kumbento upang matulungan kita at mapalaya mo ang pinakaminamahal mong kasintahan. Hindi po ba dito na lang po tayo mag-usap? Sa kumbento tayo mag-usap. Sige na, Huli. Sumama ka na sa kanya. Huli? Huli, sige na. Hermana Bobby, sumama na kayo sa akin. Lahat ng kasama ni Basilio nakalaya na. Siya na lamang naroon. Sumama ka na sa kanya. Mas maganda ko talaga na sumama na ko kayo sa akin. Huli, wala mangyayari kung hindi ka sasama ngayon sa kanya. Sige. Ito na.
Paano mo nalaman ang lagos na ito? Kay Hermano Dali po, Padre. Ganyan ka. Padre, paano po natin mapapalaya si Basilio? Mamaya na yun. Padre, ano pong ginagawa ninyo? Doon tayo sa kumbento ko. Padre! Padre, ano ginagawa? Padre! Hindi ko alam. Bigla na naman siya nahulog. Tumawag kayo ng mga Guardia Civil. Ayun na. Halika na. Uli. Gising. Uli. Lahat sila'y nakalaya na. Ngunit bakit ako'y nandito pa din? Basilio, ikaw ay mga kalaya na. Salamat po. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Ginoong Simon. Ano yung nagbago, Basilio? Tila hindi na ito makilala. Tandaan niyo pa ho ba? 4 na buwan na ang nakalipas. Ako'y inyong himukin. Ngunit ako'y tumanggi. Ang aking pagkabilanggo ay ang kabayaran ng aking pagtanggi. Ngunit nakalaya muli dahil sa inyo. Maraming salamat po. Sumama ka sa Exilip. Sa tingin ko'y minarapat ka malaman sa iyong kasintahan. Ano nangyari sa kanya? Siya'y lumis siya.
Ha? Anong klaseng balita yan? Tumuloy ka, Basil. Salamat, bro. Teka, Ginoo. Sigurado bang huling kasintahan ko ang pinag-uusapan natin? Baka naman ibang tao lamang yan. Kahit ng balik na Basil, siya yung ginasa ni Padre Camora. At dahil sa pangyaring iyon, pinili niya mamahinga na. Hindi maaari! Minamahal ko si Uli. Wala na, hindi mo lang ako nakapagpalak. Hindi ko man lang nasabi muli kung gaano kita kamahal, kung gaano kita pinapahalagahan, o huli kong minamahal. Sabihin mo! Nasaan ang nagusan? Saan ito nababaroon? Sabihin mo ngayon na! Sino mo ko iniwan? Uli! Nasa likod ang mga silid ng pusan. Ating bilisan, si Uli. Ay, Juanito, narito ka pala. Kamusta ang araw mo? Ito ba'y isang lagusan o kakaibang pintuan, mga todos? Lagusan patungo naman sa kanila. Yan nga ang palagay ko. Kung ako sa inyo, papasok na ako. Tia, nasaan ba tayo ngayon? Iha, sa tingin mo ba, alam ko kung nasaan tayo ngayon? Teka, maghahanap ako ng aking maaaring tanungin. Paumanhin po. Ngunit, nasaan po ba tayo? Nasa palengke po kayo, mga ate at kuya. Halo-halo kasi yung amoy dito, kaya talagang mabaho. Bakit? May kailangan po ba kayo? Maaari ko bang tanungin kung nasaan ang simbahan dito? Simbahan? Ay naku, malayo ang simbahan. Kailangan nyo pa sumakay ng jeep. Ano ang jeep? Isa tong transport. Wait lang, bakit di nyo alam? Tagasan po ba kayo? Kami po ay taga San Diego. San Diego? Hindi ako pamilyar sa ganun lugar. Siguro magtanong na lang kayo sa iba. Wala din kasi ako masyadong alam. Salamat. Pata, oh. Oh, pata, isa dyan, oh. Diyos ni Ave Maria.
Sa wakas, nakaalis na rin tayo sa tinatawag na palengke, nga ba? Ngunit, hindi ko pa rin mawari kung nasaan talaga tayo. Sapagkat ang amoy sa ilong ko hindi pa rin umaalis. Napakalansat, napakabaho. At itong lugar na ito, napakapangit. Ang kalat, ang ingay at ang daming kung ano-ano. Hoy, sanalo yung party nyo! Party nyo! Parang yung mga loko. May problema ba sila sa ating mga kasuot? Halloween? Ano yun? Costume party? Ano yun? Tama ka dyan. Diyos ko, napakapangit ng lugar na iyon. Horroroso. Napot na nga tayo ng pagsikat ng araw dito. Buti na lamang at nakalis na tayo, Tia. Malayo pa daw ang sipahan, sabi ng isang aligan dito. Totoo bang tayo maglalakad? Ngunit, tila'y napakalayo nga ng simbahan. Tara na lang muna maglakad. Mawari natin ang daan papunta sa simbahan. Ano ang mga yun isa gano'n? Mukha silang maliit na karuwahe, hindi ba? Tama ka riyan. At tila sila'y nakahilera pa. Maaari kaya natin itong magamit upang pumunta sa simbahan? O ano, magtatanong pa ba kayo o hindi? Tara. Kayo po ba'y umarangkada? Oo. Any part of Tagaytay, lahat ng patalero ko. Ano po bang tawag sa karuwahin ito? Actually, sabi nila, bukyo. The others, sinasabi nila, badyak. Mayroon tuktok. Iba-iba ang pangalan niya. Nakakapag-iba. No, pupunta na ba tayo? So, kayo, sakay na kayo. Tara na, masubukan mo sa aking bukyo. Dapat may extra bayad yan. Isa sa harap. Kumarga ka na. Saan kayo? Saan? Saan kayo pupunta? Sa simbahan po. Simbahan. O sige, dadaling ko kayo ng safe and sound. Sige po, ayun yun ang trabaho namin mga driver. Hindi basta mag-drive lang. Maraming salamat. Kailangan pangalagaan ng pasero. Maraming salamat po. Yun lang po. Tila hindi na makapangyarihan ang mga praile dito. Yan din na kayong palagay. Bakit nga ba? Kung hindi sila ang namumuno, edi sino pa? Sa aking palagay ay meron ditong gobernador general at sila yung namumuno sa mga tao. Ngunit hindi naman ulo ng pamahalaan ng mga gobernador general, hindi ba? Sino yun? Sino Doña Victorina ba yun? Bakit narito ang mga praile? Hindi ko rin alam eh. Lalapitan niyo ba o ano? Mga padre, ba't kayo narito? Hindi rin namin mawari kung bakit kami naparito. Ngunit pumasok lamang kami sa isang lagusan. Kaya nga, paano nga ba lumabas ang lagusang iyon? Kayo, Donya, paano kayo naparito? Kami ay narito din dahil sa isang lagusan. At alam mo ba, napadpad kami sa isang napakabahong lugar. Napakainit, napakasikip, napakapangit. Hindi na maulit nun kahamas. Ang
Ang ibig sabihin ni Tia ay pumasok kami sa isang lagusan at lumabas sa isang palengke. At totoo ho, napakabaho po ron kaya di talaga kami nagtagal. Ganun ba? Tila ay walang mga kasila dito sa lugar na ito. Hindi ba parang mga Indio sila? Yun nga, Indio nga sila. Tara, bumalik sa simbahan. Tara, Padre Sibila. Labing mga dami. Ngayon ko lamang ito nakita. Pero, yun yung batang hinihintay. Bakit ganito ang kabataan sa panahon ngayon? Pero mga padre, yun ba yung mga estudyanteng may gustong magpatayo ng akademya ng Wikang Kastila? Balita ko ay sila nga yun. Di ba't hindi ng mga estudyante na ipinahiya ni Padre Emilio? Oo. Patid ko ay pinahiya sila dahil masasama ang ugali ng mga estudyanteng yun. Hindi ko daw si Doña Victorina. Maaari ba siya? Sino yun? Walang hiya kayo! Kayo! Nagdumihan pa ako sa mga pinaggagawa ninyo! Anong nangyayari dito? Ba't kayo nagkakagulo? Dito pa talaga sa simbahan? Magbigay respeto naman! Pasensya nyo na po, sadyang hindi ko lang mapigilan yung galit ko sa taong to. Ikaw, Basilio, Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit sa akin. Alam mo, nakakalabas mo lang ng bilangguan. Baka gusto mong ibalik kita sa bilanggo at mamatay ka sa loob ng yon. Tama na po! Hindi po ito ang solusyon para po tayo ay mag-away. Tama siya, hindi kayo nararapat na mag-away dito. Pagsilitihan mo to! Simon! Gamora! Pagsilitihan mo to! Nababaliw na yung kasama mo. Tara na mga padre. Padre Sibila, ba't naman ganyan ang iyong kasuotan? At napakahangin naman dito. May mga Indian na sumira ng aking damit. Grabe naman ang mga Indian ngayon. Teka, ang mga padre ba yun? Oo nga, no? Tara, mas lapitan sila. Sige, tara. Oo, mga hermana. Bakit ka nandito? Hindi lang tanong namin sa'yo. Ba't may mga Talagang inuna pa si Doña Victorina kasi sa ating mga private. Ang babastos. Sobrang Latina. Oh, sobrang Latina? Anong kasabihan niyon, Doña Victorina? Ito ay isang kasabihan dito na ang ibig sabihin ay maganda. Tulad ko. Ang sakit. Ivana, ano yun? Wait. Oh, lagusan. Diba ang lagusan? Makakabalik tayo sa ating bayan. Kaya nga. Tara na. Tara. Na. Bakit curious ako pumasok doon sa portal na pinasukan nila? Hoy, nababaliw ka na ba? Huwag ka pumasok dyan. Malay mo kung saan kadalhin yung lagusan na yun eh. Huwag ka na sumama. Sila nga nakabalik eh. Paano pa ako? Diyos ko, bahala ka sa buhay mo. Pag ikaw hindi nakabalik ha. Oo na, susundan ko lang sila. Diyos ko naman, para makabalik pa tayo. Ito? Sino kayo? Sino din kayo? Kasi San Diego kayo. Pero, di ko lang mawawari kung makakabalik pa kayo. Ha? Paano yan? Kayo. San Diego? Pero ibang bansa Sarado yun? ang lagusan. Hindi na kayo makakabalik sa inyong pinaroonan. Paano yun? Bakit kayo sumunod? Ito Curious kasi ako eh. Kasalanan mo. Curious? Curious? Nalilito. Kasalanan mo si T. Kulit mo eh. Paano tayo babalik Kayo na bahala sa inyong mga buhay. Mga padre, may kailangan pa tayong gawin sa simbahan. Paano tayo babalik? Aba, kasalanan mo yan. Kung hindi ka kasi sumunod, sinabi ko na sa'yo eh. Oh, Umay tingnan naman. mo. Kung tara, maghanap tayo ng paraan. Diretso lang kasunod na tayo sa mga taong yan. Sino ba yan? Tara. Tara. Roas, senyor! Ang dugo'y Anong nangyari sa iyo? Usap. Sa aking puso at Game. Aking bayan
perlas ng silangan, wari na tipo ng saking talino sa mabuti. Sayo na. Sing na ba? Ang ibig sabihin ni Tia ay kami pumasok sa isang lubusan at lumabas sa isang Bakit sila dinadakit? Zero lang siguro yan. Ikalawang araw ng El Filibusterismo, hindi matapos-tapos. Pilipino, taas noo.